Misunderstanding ang madalas na sanhi ng hiwalayan. Kaya nga dapat lahat ng problema ay pinag-uusapan para sa huli ay wala kang pinagsisisihan. Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo mga kabarangay. Na tulad ko ay laging sumusubaybay sa bawat storya ng inyong programa. Sumubok na rin po ako, Papa Dudut. Sa tingin ko po ay eto na yung matagal ko nang hinihintay. Ang maere ang aking kwento. Ako po si Noah, taga Laguna. Ang kwento na aking gustong i-share sa mga kabarangay ay kwento noong binata pa ako at kung gaano naging komplikado ang relasyon namin ng best friend kong babae at ang naging girlfriend ko. Gusto ko pong simulan ang storyang ito kung paanong nasira ang relasyon namin ni Nicole bilang mag-best friend. Classmate na po kaming dalawa simula kindergarten hanggang high school at magkapitbahay lang din po kami. Kaya naman kahit mismo ang classmate din namin ay hindi naniniwala na best friends lang kami. Alangan naman po kasi na hindi ko siya isabay umuwi halos parking lot lang ang pagitan ng bahay namin. At saka pagagalitan din ako ni mama. Gawin ko na daw ang responsibilidad na yon dahil babae daw po ang inaanak niya. Nakasanayan ko na po ang lahat ng bagay. Minsan nga po ay kinikilig na rin ako kapag nag-aasarang kaming dalawa. Hindi ko naman po magawang ligawan dahil hindi ko naman alam kung gusto niya ba talaga ako o pinagtritripan lang niya ako. Gusto ko rin naman po ng assurance. Masakit din po kasi ang mabasted. Mukhang hindi naman niya ako gusto. Dahil nung isang beses pa na pauwi kami ay meron siyang kinikwento sa akin na lalaki at ginawa na daw niya ang lahat pero hindi pa rin siya napapansin. Uy, tumabi ka naman. Pag nasagasaan ka, mas lagot ako sa mama ko kesa sa mama mo. Ay, kasi naman Noah, kailan ba ako mapapansin ng crush ko? Ginawa ko na nga lahat May crush ka? Nagkaka-crush ka pala? Aba oo naman. Sino? Classmate natin? Secret. Baka mamaya sabihin mo pa sa kanya. Arte naman ito. O sige, ganito na lang. Sabihan tayo ng crush Sasabihin ko sa'yo kung sino crush ko. Tapos sabihin mo sa akin kung sino yung sa'yo. Ano? Ayoko nga. Di mo naman talaga sasabihin kung sino yung sayo Kilala kaya kita. Pag sinabi ko na sa'yo yung sa'kin, sasabihin mo wala ka naman talagang crush. Ganyan ka naman lagi Grabe ka naman manghusga. Hindi porket marami nagkakagusto sa akin, hindi na ako nagkakagusto sa iba. Wow! Talagang seryoso ka pa ha? Pero totoo nga, may crush ako. Seryoso. Seryoso talaga? Sino naman? Si Angel, yung nasa section 1. Tingin kasi ng tingin sa akin ako tuloy yung nagkagusto. Pero maganda naman talaga siya News nga yun ng section nila tapos first honor pa. Bakit? First din naman ako sa section natin O bakit naman napunta sa'yo? Di ba crush natin yung pinag-uusapan? Ang ibig kong sabihin doon, first din naman ako sa atin pero bakit hindi ako magustuhan ng crush ko? Paano mo naman nalaman na hindi ikaw yung crush? Bakit sinabi niya ba sa'yo? Oo! Sino raw? Si Angel. Ha? Parehas kami ng crush? Lokong yun Uunahan pa ako? Huwag kang mag-alala, gagawa ako ng paraan para hindi siya mapunta kay Angel. Ano naman ang gagawin mo? Uunahan ko na yung crush mo. Liligawan ko na si Angel. Tapos, magpa-cute ka pa lalo. Titigan mo rin para ma-fall sa'yo. Malay mo, gumana dun sa crush mo yung ginawa sa akin ni Angel. Pagkatapos ako tingnan-tingnan, ako yung na-fall. Shh! Di na kailangan. O bakit? Hindi mo ba nagustuhan yung plano? Hindi! Hindi na po niya ako pinansin hanggang sa makauwi na kami. Siguro ay mas na bad trip siya sa naisip ko. Ang totoo naman po kasi noon ay hindi ko talaga crush si Angel. Sinabi ko lang yon para malaman ko kung sino ba yung crush ni Nicole. Kaso ang ending po ay hindi niya nasabi dahil sa inis niya sa akin.
Gusto ko lang naman po talagang malaman kung may pag-asa ba ako. Ayoko na po kasing magstay bilang kaibigan niya lang, pero kung wala talagang pag-asa ay matatanggap ko rin naman. Minsan nga po ay pinagseselos ko si Nicole sa mga ex ko pero wala pa ring epekto. Tinatawanan niya lang ako at minsan ay aasarin niya pa ako. Mahirap po pala ang mahulog sa kaibigan, Papa Dudut. Lalo na kung hindi ikaw ang gusto. Pinapakita ko naman na gusto ko siya pero hindi niya yon napapansin. Parehas lang po kami. Ginagawa namin ang lahat para sa taong gusto namin. Pero hindi kami magawang gustuhin. Mukhang wala po talagang balak si Nicole na sabihin sa akin kung sino ba talaga yung crush niya. Nakakalungkot lang din po dahil umasa ako na ako ang lalaking yon, Papa Dudut. Napilitan na po akong ligawan noon si Angel dahil mas nagpapakita rin ito ng motibo. Mabait naman po siya at madaldal. Medyo wild nga lang pong makipag-usap kaya madalas ay nagigising nito ang pagkalalaki ko. Hindi ko po nasabi ang tungkol doon kay Nicole kaya naman noong araw na pinapunta niya ako sa bubong nila ay doon ko palang nasabi yon. At halos maiyak po ito dahil yun din po ang araw na sinabi niya sa akin na ako pala talaga ang lalaking gusto niya. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin na nililigawan mo na pala si Angel? Teka, bakit ka ba nagagalit? Ikaw nga hindi mo pa sinasabi sa akin kung ano pangalan ng crush mo eh. Nagalit ba ako? Hindi naman ako galit. Bakit ka ba ganyan? Wala naman akong kasalanan sa'yo ah. Bakit naiinis ka na naman? Alam mo, daig mo pa yung girlfriend na tupakin. Kasi naman, hindi mo ba nahahalata? Hindi mo ba napapansin lahat ng effort ko para sa'yo? Wala lang ba yun lahat? Ha? Ano bang sinasabi mo? Siyempre na-appreciate ko yun lahat. Lagi nga ako nagsi-thank you pag pinakokopya mo ako eh. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin eh. Ano nga kasi ang ibig mong sabihin? Noah, ikaw yung gusto ko. Ikaw yung lalaking matagal ko ng crush. Hindi ko masabi yung pangalan kasi ikaw yun. Ikaw yun, Noah! Yan lang ang sasabihin mo? Lang talaga? Wala kasi akong masabi. Sorry na. Sorry? Sabagay, nililigawan mo na nga pala si Angel. Pero hindi naman ibig sabihin nun hindi kita gusto. So, gusto mo rin ako? Actually, matagal na. Kaso kasi… Ano nga? Nagkakagusto na rin ako kay Angel eh. Ba't sinabi mo pa na gusto mo rin ako? Umasa pa tuloy ako. Ituloy mo na lang siguro yung panliligaw mo kay Angel. Kalimutan mo na lang tong pinag-usapan natin. Pero tingin ko naman mas gusto kita, Nicole. Wag na! Okay lang ako. Doon ka na sa Angel mo. Maganda siya, tsaka matalino. First nga siya sa section 1, di ba? Ako kasi, matalino lang pero hindi maganda. Oo nga pala. Baka umabsent ako ng 2 weeks ha. Namatay kasi yung lolo ko kaya kailangan naming umuwi sa probinsya. Kaya pala namamaga yung mata ng mama mo. Condolence, Nicole ah. Salamat. Wala na pong nagsalita pagkatapos naming mag-usap tungkol sa lolo niya. Pinakikiramdaman namin ang bawat isa kung sino nga ba ang puputol ng katahimikan. Pero dahil nga po natutorpe ako pagdating sa kanya ay sinabi ko na lang na mauna na ako. At iniwan ko siya sa bubong nila. Alam kong inis na naman siya sa akin ang mga oras na yon. Kung sinabi niya lang sana ng maaga na ako ang lalaking gusto niya, hindi sana ay wala kaming problema. Nasimulan ko na kasi ang ligawan si Angel kaya kahiyaan na ito. Gusto ko pa sanang damayan siya sa pagluluksa sa pagkawala ng lolo niya. Pero kinain na ako ng hiya at pagkailang. Alam kong nalulungkot siya ng husto dahil mahal na mahal niya ang lolo niya na yon. Dahil yun lang ang nag-spoil sa kanya. 2 linggo nga po kaming hindi nagkita ni Nicole. At sa 2 linggong pong yon ay laging si Angel ang nakakasama ko.
Si Angel po ang kasama ko pero ang isip ko po ay nasa probinsya nila Nicole. Hindi ko po kasi mapigilan ang sarili ko na hindi siya isipin. Hindi ko rin naman po magawang tawagan dahil nahihiya ako. Pakiramdam ko po kasi ay nabasted ko ang kaibigan ko. Sa loob nga po ng 2 linggo na yon ay parang ang daming nangyari. Sa tuwing kasama ko si Angel ay naglalaho talaga sa isipan ko si Nicole. Inaasar na rin kami ng mga classmate namin dahil nakita nila kami na magka-holding hands ni Angel noong ihatid ko siya pauwi sa bahay nila. Ang totoo po noon ay si Angel talaga ang humawak ng kamay ko. Siyempre gusto ko rin naman po yon kaya mas hinigpitan ko ang pagkakahawak ko. Kaya kung may makakita po sa amin ay para talaga kaming magkasintahan. 2 araw po bago umuwi si Nicole ay naglakas ng loob na akong tawagan siya. Gusto ko lang po sanang kumustahin pero iba ang naramdaman ko nang marinig ko ang boses niya. Pakiramdam ko po ay nagchichit ako kahit wala naman talaga akong karelasyon. Namiss ko po ang kaibigan ko, Papa Dudut. Hindi naman po ito ang unang beses na hindi kami nagkita ng matagal. Pero ito ang unang beses na na-miss ko siya. Nalambingin ko nga po sana siya, Papa Dudut, pero huli na rin po ang lahat dahil may boyfriend na ito. Oh, buhay ka pa pala. Grabe naman to. Siyempre naman. Naku naman, ang tagal ko na dito sa probinsya namin pero ngayon mo lang naisipang tumawag sa akin. Nahiya kasi akong tawagan ka. Baka kasi masama pa rin yung loob mo dun sa nangyari sa atin bago ka umalis dito. Di ba sabi ko kalimutan mo na yon? Ayoko nang pag-usapan pa yon. Okay, sorry na. Magagalit ka na naman sa akin eh. Oo na, ba't ka ba kasi tumawag? Ano bang sasabihin mo? Wala naman. Kukumustahin lang sana kita. Alam ko kasing malungkot ka ngayon dahil sa lolo mo. Oo, sobrang lungkot. Buti nga lagi akong tinatawagan ni Ivan eh. Ivan? Sino Ivan? Pasensya na ha. Hindi ko na rin nasabi sa'yo. Si Ivan, yung boyfriend ko. Sinagot ko na siya nung gabi na inamin ko sa'yo na gusto kita. Nakwento nga niya sa akin na ang sweet niyo nga raw ni Angel sa school eh. Kaya hindi na ako magtataka kung hindi mo na naisip na tawagan pa ako. Kasi nga, busy ka na sa Angel mo. Sino bang Ivan? Hindi mo kilala si Ivan? Classmate siya ng girlfriend mo. Okay. Si Ivan pala. Namumukhaan ko na. Siya ba nagsabi sa'yo na girlfriend ko na si Angel? Pwes, pakisabi sa kanya na huwag siya magkakalat ng balita na hindi totoo. Hindi pa kami ni Angel, kaya wala pa akong girlfriend. Pero bakit nag-holding hands na kayo? Siya yung humawak sa kamay ko eh. O sige, aaminin ko na. Nagkakagusto na nga ako kay Angel. Pero hindi ko pa rin siya nililigawan hanggang ngayon. Kasi nga, gusto kita. Gusto mo ba talaga ako? Kasasabi ko lang, di ba? Oo, gusto kita. Sa pangalawang pagkakataon, Papa Dudut, ay nilamon na naman kami ng katahimikan. Pagkatapos ko po kasing sagutin ang tanong niya ay hindi naman siya nagsalita. Wala na rin po akong ibang masasabi dahil may boyfriend na siya. Ano namang laban ang nararamdaman ko kay Ivan? Marami po nagkakagusto kay Ivan pero si Nicole ang napili niyang ligawan. Kaya sa tingin ko po ay gusto niya talaga ang kaibigan ko. Napilitan na naman po akong magsinungaling kay Nicole. Sinabi ko na hindi ko nililigawan si Angel kahit na ang totoo ay nagkakamabutihan na kami. Kahit ako mismo ay naguguluhan kung bakit lagi kong pinagtatakpan ang ginagawa ko kay Nicole. Siguro ay ayaw ko lang siyang masaktan. Siguro ay gusto ko lang ingatan at alagaan kung ano ang meron sa aming dalawa. Kasi nga po, kung hindi mag-workout yung sa amin ni Angel, ay mine Nicole na sasalo. Pero bakit ko na lang hindi magawang kalimutan si Angel at panindigan na lamang si Nicole? Alam kong ako mismo ang nagpapakomplika sa takbo ng mga bagay-bagay.
Litong-lito na rin ako papadudot pero bakit hindi ko makuha ang lakas ng loob na kailangan ko. Hindi ko lang siguro gusto na makita na masaktan ang isa sa kanila. Kinabukasan po ng araw na yon ay tinawagan ako ni Angel at pinapunta sa bahay nila. Wala siyang kasama kaya nagpasama siya sa akin. Galit na galit pa rin po ako sa sarili ko. Dapat kasi ako ang nagko-comfort kay Nicole kaya naman binuhos ko ang lahat ng galit ko noong may nangyari sa amin ni Angel sa mismong kwarto nito. Madalas pong magpakita ng motibo si Angel kaya po nung araw na yon ay pumatol na ako. Pero nahimasmasan po ako noong maramdaman kong virgin pala ito. Nagtaka po ako kung bakit binigay yon sa akin ni Angel, Papa Dudut. Hindi po nakapasok si Angel kinabukasan dahil para daw siyang nilalagnat pagkatapos noong may mangyari sa amin. At yun naman po ang pasok ni Nicole sa school. Pinaramdam ko na naiinis ako sa nangyayari sa amin at hindi ko siya pinapansin, Papa Dudut. Wala pong klase sa isa naming subject, kaya naman po tumambay ako sa isang bench sa school namin. At tinabihan ako doon ni Nicole. Hindi ko pa rin siya noon pinapansin kahit na magkatabi kami. At siya po ang bumasag sa katahimikang namamagitan sa aming dalawa. Nagulat na lamang po ako noon nang biglang sinabi ni Nicole na makikipag-break na siya kay Ivan at ayusin namin ang sa amin. Gets ko naman po ang gusto niyang mangyari. Gusto ko rin naman po yun kaso ay hindi ko naman maiwan basta si Angel dahil may nangyari na sa amin. Pero hindi ko sinabi ang tunay na dahilan kay Nicole. Makikipaghiwalay na ako kay Ivan. Narinig ko kung paano kayong dalawa ni Angel pagkwentuhan ng mga kaklase natin. Ang totoo naman talaga, dapat ako ang nasa posisyon ni Angel, 'di ba? Tayo naman yung totoong nagkakagustuhan eh. Sila lang naman yung panakip butas. Nasasaktan lang tayo pareho kaya naghanap tayo ng iba. Sabi mo sa akin nung tumawag ka, ako talaga yung gusto mo. Kaya makikipaghiwalay na ako kay Ivan. Ayusin natin yung sa atin. Gagawin mo ba talaga yung mga sinasabi mo? Paano naman si Ivan? Hindi mo ba siya naisip? Pwede naman siya mag-move on na lang eh. Sasabihin ko yung totoo sa kanya na ikaw talaga yung gusto ko. Mas okay naman siguro kung magpapakatotoo ko sa nararamdaman ko. Kesa naman manloko ko, di ba? Ba't ka ba ganyan? Ayaw mo na ba na maging tayo? Hindi mo na ba ako gusto? Gusto. Gustong gusto pa rin kita. Wala namang nagbago sa nararamdaman ko eh. Pero ba't ganyan ang itsura mo? Bakit hindi ko makita sa mukha mo yung sinasabi mo? May problema ba? Ay, wala naman. Pero ba't ang tipid mong magsalita? May gusto ka na yata talaga kay Angel eh. Hindi mo na ba kayang hiwalayan siya? Pero paano naman ako? Umasa lang ba ako ulit, Noah? Hindi sa ganun. Hindi pa naman talaga kami ni Angel. Pero yun kasi yung alam ng lahat eh. Kaya nga kung pwede lang sana, hayaan mo muna ako na ayusin muna yung sa amin. Wala naman pala talaga kayong relasyon eh. Ano pa nga ayusin mo? Malapit na rin naman tayong gumraduate. Sa susunod na taon, hindi na kayo magkikita. Pwede ba wag mo nang isipin yun? Hindi kasi ganun kadali yun eh, Kuli. Oo, gusto kita. Gustong gusto kita, pero meron tayong masasaktan. Hindi mo naman kasalanan kung masaktan siya eh. Siya yung nagpakita sa'yo ng motibo. Nilandi ka niya. Kaya kung masaktan siya, dapat lang yun sa kanya. Bakit naman dati kaya mong makipag-break sa mga naging girlfriend mo kahit hindi ka naman nagbibigay ng dahilan kung bakit ka nakikipaghiwalay? Bakit ngayon hindi mo magawa? Nicole, iba na kasi ngayon. Basta magtiwala ka lang sa akin, okay? Pag okay na yung sa amin ni Angel, aayusin naman natin yung sa atin. Basta sa ngayon, magtiis na muna tayo ng ganito. Alam mo, hindi ko pa rin maintindihan eh. Bakit hindi mo na lang sabihin sa kanya ng diretsyo? Kung ayaw mong gawin, di ako nang gagawa. Ako na yung magsasabi na tayo naman talaga yung nagmamahalan dito. Please, wag!
Huwag mo gagawin yan. Magtiwala ka lang sa akin. Aayusin ko lang yung sa amin, okay? Huwag kang magmadali at saka huwag kang munang makialam. Pero masasaktan ako sa tuwing makikita ko kayo araw-araw na masaya. Nandyan naman si Ivan, di ba? Sumama ka na muna sa kanya. Ano bang kalokohan to? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Alam mo, naguguluhan na ako sa gusto mong mangyari eh. Nicole, uulit-ulitin ko lang yung sinabi ko sa'yo. Magtiwala ka lang sa akin. Basta aayusin ko muna yung sa amin ni Angel, tapos aayusin ko na yung sa atin. Huwag ka muna mainip. Please. Okay, pero sana ako pa rin yung pipiliin mo sa huli. Sana hindi mo ako pinapaasa. Mahal kita. Paniwalaan mo yun. Magtiwala ka sa akin. Nakita ko po kung paano kumalma ang mukha ni Nicole noong sinabi ko na mahal ko siya, Papa Dudut. Yun po ang unang beses na sinabi ko yon sa kanya. Alam ko naman po sa sarili ko na yun talagang nararamdaman ko. Mahal ko na po si Nicole pero hindi ko magawang iwanan si Angel dahil sa nangyari sa amin. At hindi ko rin po alam kung may nabuo dahil first time ko lang pong makipagtalik sa babae. Kaya hindi po ako sure kung wala pong nabuo. Hindi namin mapakita sa school yung nararamdaman namin sa isa't isa. Kaya naman po sa bahay na lang namin nagagawa ang maglambingan. Lumaki na nga po kaming laging magkasama kaya naman po sa tuwing pumapasok si Nicole sa kwarto ko ay hindi nag-iisip ng ibang mga magulang ko. Doon lang po namin nagagawang yakapin ang isa't isa dahil walang ibang makakakita sa amin. Aaminin ko, Papa Dudut, na may malakas na kuryente akong nararamdaman tuwing napapadikit ako kay Nicole. Bagay na pinipigilan ko tuwing magkasama kami sa kwarto. Alam kong nasasaktan si Nicole sa tuwing nakikita niya kami ni Angel na magkasama sa school. Parehas lang naman po kami dahil nanggigigil po ako sa tuwing inaakbayan siya ni Ivan. Wala din naman po kaming label ni Nicole kaya hindi ko rin masabi na girlfriend ko siya. Mahirap po ang sitwasyon namin dahil pag-aawayan pa namin minsan ni Nicole ang ganong bagay. Nahihirapan din po kami dahil nakakaselos po talaga ang ganong klase ng setup. Hindi ko pa rin po masabi kay Nicole ang totoong dahilan kung bakit hindi ko magawang iwanan si Angel. Sigurado po kasi ako na hindi niya yon magugustuhan at siguradong magagalit siya sa akin. Hindi po kasi ganong klase ng babae si Nicole, against po talaga siya sa premarital sex. At isa pa ay hindi ko pa rin po alam kung may nabuo ba kami ni Angel. Halos gumuho po ang mundo ko, Papa Dudut. Sinabi po kasi sa akin ni Angel na parang may iba siyang nararamdaman sa sarili niya. Lagi daw po siyang naghahanap ng pagkain at laging nahihilo. Hindi ko po talaga alam kung anong gagawin ko. Bastang sigurado lang po ako ay yun na rin ang katapusan ng pagmamahala namin ni Nicole. Dahil hindi ko naman pwedeng iwan sa ere si Angel kung buntis nga ito. Oh, mag-juice ka muna. Salamat. Ang sweet mo naman. Baliw. Siyempre bisita kita, alangan namang tubig lang ipainom ko sa'yo. May juice naman. Galit agad? Di naman. Hindi ko rin maintindihan yung sarili ko eh. Ang bilis magbago ng mood ko. Hindi naman ako ganito dati. Tapos lagi na lang ako nahihilo. Tapos lagi pa ako nagkikrave sa chocolate. Kaya nga pinabili kita bago ka pumunta dito. Di ba mahilig ka naman talaga sa chocolates? Oo nga, pero iba kasi ngayon. Tapos yung isa pa, delayed na ako ng 1 buwan. Baka naman delayed ka lang talaga. Okay lang, Noah. Expected ko naman na ganyan na magiging reaction mo. Tsaka may kasalanan rin naman ako doon. Kaya kung meron ngang laman yung tiyan ko, piniprepare ko na yung sarili ko na maging single mother. Di ko na to papaako sa'yo. At teka, sandali. Pwede naman nating pag-usapan ng maayos yan eh. Noah, ayoko magpalaglag.
Pwede ko rin yun ikamatay. Wala naman akong sinabi na magpapalaglag ka eh. Ang ibig kong sabihin, pwede nating paghandaan yan. Handa naman akong panagutan yung magiging baby natin eh. Talaga? Akala ko sasabihin mo sa akin ipalaglag ko na lang eh. O kaya itatanggi mo na ikaw talaga yung tatay nito. O kaya bigla mo na lang akong iwan. Oh, wag ka nang umiyak. Mamaya makaapekto pa yan kay baby eh. Malapit na rin naman ang graduation. Pagka-graduate natin, maghahanap ako agad ng trabaho. Pero sa ngayon, isipin muna natin kung paano natin sasabihin sa mga magulang mo yan. Kaharap ka talaga sa magulang ko? Oo naman. Ibig sabihin, mahal mo talaga ako. Salamat, Noah. Promise, magiging mabuti akong asawa't ina. Oh, di ba sabi ko sa'yo huwag ka na umiyak? Basta, kung kailan ka maging ready, sabihan mo lang ako. Sasamahan kitang sabihin yan sa mga magulang mo. Sige, sasabihan kita agad. Parang medyo na-excite tuloy ako. Magkakaroon ako ng sarili kong pamilya. Siguro, paabutin muna natin ng 1 buwan bago natin sabihin. Natatakot din kasi ako eh. Okay, sige. Basta sabihan mo lang ako. Okay. I love you, Noah. I love you too. Labag man po sa kalooban kong sabihin na mahal ko siya ay wala na po akong magagawa. Kailangan kong iparamdam sa kanya yon dahil ayokong maapektuhan ang magiging baby namin. Para po akong lutang na naglalakad pa uwi sa amin. Hindi ko pa rin lubos maisip na magiging tatay na ako. Marami pa akong pangarap sa buhay kaso ay ayokong pabayaan na lang ng ganon ang magiging anak ko. Kaya naman po kailangan kong mag-decide ng tama at alam ko na tama ang naging desisyon ko. Sa school po ay mas lalong naging clingy si Angel. Halos ayaw na pong umalis sa tabi ko. Tinitingnan ko ang ekspresyon ng mukha ni Nicole sa tuwing nagkikita kami habang nakakapit sa braso ko si Angel. Hindi niya po kasi yon ginagawa kay Ivan dahil ayaw niya po na makita ko yon. Dahil ayaw niya daw po ako na magselos. Hindi ko po tuloy maiwasang masaktan kapag naiisip ko na kailangan kong piliin si Angel. Pinag-awayan na nga po namin ni Nicole yon. Grabe daw kung makakapit sa akin si Angel. Wala na po akong masabi sa lahat ng sinabi niya kaya naman po niyakap ko na lamang ito ng mahigpit at hinalikan sa noo. Katulad po ng dati ay binalot na naman kami ng katahimikan. Wala na namang nagsalita sa amin pagkatapos noon. Hindi ko po alam kung may iniisip na palang plano si Nicole. Kinabukasan po noon ay Sabado. Wala po kaming pasok. Pinapunta po niya ako sa isang restaurant at nagulat po ako noong nandun din si Angel. Gets ko na po kaagad kung ano ang gustong mangyari ni Nicole. Pero kabaliktaran po ang nangyari. Dahil yun pa po ang naging dahilan para sabihin ko na mahal ko si Angel sa mismong harapan niya. Buti naman dumating ka na. Medyo kanina ka pa namin inaantay. Naku, actually nagmadali pa nga ako eh. Sorry kung nagantay kayo na matagal ha. Okay lang naman. Ikaw pa malakas ka sa akin eh. Ano ba kasi yung surprise mo? Wala ka namang dala. Kinakabahan tuloy ako. Surprise? Anong surprise? Ha? Sabi ni Nicole may surprise ka daw. Kaya nga pumunta agad ako eh. Di ba meron kang sasabihin, Noah? Sabihin mo na. Ito na yung pagkakataon. Magpakatotoo na tayo. Nakakapagod na kasi eh. Di ba sinabihan na kita na huwag kang gagawa ng ganitong bagay? Pero hirap na ako. Wait, ano bang problema? Ano bang pinag-uusapan nyo? Anong hirap na hirap? Noah, sige na. Ikaw na yung magsabi. Mas maganda kung sa'yo mismo manggaling. Ano bang sinasabi mo, Nicole? Noah naman eh. Di na ako natutuwa ah.
Noah, ano to? Ano bang nangyayari? May relasyon ba kayong dalawa? Wala kaming relasyon. Wala nga, pero… Nicole, pwede ba? Please, mahal ko si Angel. Hindi ko siya kayang iwan. OMG! Kailangan ko umuwi. Sinugod si Daddy sa ospital. Mauna na muna ako sa inyo. Tatanungin na lang kita sa susunod, Noah. Sana magsabi ka sa akin ng totoo. Ihatid na kita. Hindi na. Sa tingin ko kailangan niyo mag-usap. Sapat na sa akin na sinabi mong ako ang mahal mo para pagkatiwalaan kita. Pero magtatanong pa rin ako. Iwan ko na muna kayo. Sige, ingat ka. Noah! Bakit mo ako niloko? Nicole, hindi kita gustong lokohin. Pero kailangan ko siyang panindigan eh. Bakit? Bakit kailangan? Nakipaghiwalay na nga ako kay Ivan, di ba? Tapos ito pala yung mangyayari? I'm sorry, Nicole. Mahal talaga kita. Pero, buntis si Angel. Ano? Noah naman! Ba't mo ginawa yun? Nangyari yun nung sinabi mo sa akin na sinagot mo na si Ivan. Sobra kasi ako nasaktan nun kaya may nangyari sa amin ni Angel. Pero hindi yun sapat na dahilan para gawin mo yun kay Angel. Paano kung hindi naman pala kayo yung magkakatuluyan? Kaya nga pananagutan ko siya. Buntis na siya eh. Nicole, bala ko naman talagang sabihin sa'yo eh. Pero hindi mo sinabi! Pinaniwala mo ako na ako talaga yung pipiliin mo! Grabe, nakakahiya ako! Ako pa yung nagpapunta kay Angel dito! Pero ako pala yung masasurprise! I'm sorry. Ano ba magagawa ko? Nagpaloko na ako sa'yo eh! Kasalanan ko rin naman. Hindi ko na kaya, Noah. Parang gusto bumagsak ng katawan ko. Uwi na rin ako. Naiwan po akong mag-isa noon, Papa Dudut. Hindi ko na rin po siya pinigilan dahil ayoko nang madagdagan pa ang sakit na nararamdaman niya. Gulong-gulo ang isipan ko at parang gusto ko na lang din po na matulog ng isang buong araw at yung tipong wala talagang gisingan. Hindi ko naman gusto na mangyari ang ganito. Sadyang naipit lamang ako kaya kinakailangan ko talagang mamili. At bilang lalaki alam kong tama ang tatahaking kong landas. Hindi na kami nag-usap ni Nicole pagkatapos ng nangyari sa resto. Tinatanong din po ako ni Mama kung bakit daw po hindi na pumupunta si Nicole sa bahay namin. Wala naman po akong masagot kay Mama kaya po siya ang nag-isip ng dahilan. Siguro daw po ay nagka-girlfriend na ako kaya nagselos daw po si Nicole. Medyo tama naman po si Mama pero hindi na po ako sumagot noon. Nakita ko kung paano sinuyo ni Ivan si Nicole. Mukha naman pong gusto talaga siya ni Ivan. Sana lang po ay matulungan siya nitong mag-move on sa nangyari. Sa pagkakaalam ko po kasi ay hindi nagbigay ng maayos na dahilan si Nicole kung bakit niya ito hiniwalayan. Naawa pa rin po ako sa kanya dahil umasa talaga siya na siya ang pipiliin ko. At habang tinitignan ko po silang dalawa ay napaisip ako. Paano pala kung delayed lang talaga si Angel? Absent po ulit si Angel dahil nasa ospital pa rin ang daddy niya. Ang sabi niya sa akin ay papasok na lang daw siya kinabukasan at hahabol na lang sa na-discuss noong araw na yon. Hindi naman po ako kinilit ni Angel tungkol sa nangyari sa resto. Medyo nagtaka rin po ako. Dahil kung ibang babae yon ay malamang ay hindi yon nakatulong hanggat hindi nalalaman ang totoo. Hindi ko po hinintay na tanungin niya ako tungkol doon. Kaya naman po ay ako na ang pumunta sa bahay nila. Nakangiti po si Angel noong pinagbuksan ako ng pintuan. Kakauwi lang din po ng daddy niya galing sa ospital at hindi na rin naman po bago sa pamilya ni Angel na makita ako doon dahil ilang beses na akong pumunta sa bahay nila. Dahil ang alam po nila ay nililigawan ko si Angel. Sinabi ko po sa kanya na kaya ako pumunta doon ay para sabihin sa kanya ang totoong nangyari.
Pero ang nangyari po ay siya ang nagpaliwanag sa akin. Bakit naman pumunta ka pa dito? Di ba sabi ko naman sa'yo papasok na ako bukas? Oo, alam ko pero gusto ko kasing ipaliwanag sa iyo yung nangyari sa resto. Gusto ko na maging malinaw sa iyo ang lahat. May ipapaliwanag din kasi ako sa'yo. Sino bang mauuna sa atin magsalita? Sige, ikaw na muna. Tungkol saan ba yung ipapaliwanag mo? Ganito kasi, Noah. Dinatnan na ako. Hindi ko nasabi sa'yo agad kasi natakot ako sa magiging reaksyon mo. Ha? Kailan pa? Kailan ka pa dinatnan? 1 week after nung akalain natin na buntis ako. Bakit tinago mo sa akin yun? Bakit hinayaan mong isipin ko na buntis ka talaga? Bakit pinatagal mo pa? Kaya nga gusto kong humingi sa'yo ng sorry eh. I'm sorry. Nagustuhan ko kasi yung feeling na sobrang maalaga ka sa akin. Yung ayaw mong nalulungkot ako. Yung andyan ka lagi sa tabi ko. Yung pakiramdam na mahal mo talaga ako. Ayoko kasi na magbago yun, Noah. Mahal kasi kita. Alam ko naman na alam mo kung gaano kita kagusto eh. Ako na nga yung nagpakita sa'yo ng motibo para ligawan mo ko. Kaya pumayag ako na ikaw ang makauna sa akin kasi gustong gusto kita. Mali eh. Dapat nagsabi ka sa akin ng totoo. Oo, alam ko na may gusto ka sa akin noon pa. Nararamdaman ko naman yun eh, pero itong ginawa mo na nagpanggap kang buntis, hindi tama to eh. Hindi mo alam kung ano yung bagay na nasayang dahil sa ginawa mo. Pero akala ko naman talaga buntis ako. Pero ayoko lang kasi na naiwan mo ko pag nalaman mo na yung totoo. I'm sorry. Pero kung gusto mo na akong iwan, kung gusto mo na makipaghiwalay, hindi kita pipigilan. Malaya kang makakaalis sa buhay ko. Sana lang sinabi mo sa akin ng mas maaga. Hindi naman ako magagalit kung sinabi mo sa akin agad eh. Nawala yung taong mahalaga sa akin dahil akala ko buntis ka talaga. Mas pinili kita kaysa sa kanya tapos malalaman ko na nagsinungaling ka lang pala. I'm sorry, Noah. Mahal lang talaga kita. Para sa mga taong nasa kagaya ng sitwasyon Pero ng si ating Nicole letter ba? sender, Yung babaeng umaasa ako tinutukoy na mo, makikita ninyo ang inyong halaga. Huwag kayong Ang magsettle swerte sa isang naman niya. relasyon na mali. kasi merong Itinatago noon ka na at hindi iniiyakan kayang siya. ipagmalaki. Deserve nating lahat ng isang swerte-swerte pagmamahal niya. na hindi tayo nakikihati. Naiinggit ako sa Tandaan kanya. natin na masarap magmahal Nakita nang ko wala kung kang anong tinatapakang klaseng ibang tao ka. tao at wala Nakita kang ko kung sinisirang paano ka pamilya. mag-alaga ng babae. Hanggang kaya mo pa ay kumawala Naramdaman ka ko na kung sa paano ka magmahal ganyang kahit klase ng pinipilit relasyon. mo lang naman na mahalin O ako. masakit at mahirap pero sa pagkakataong Ang ito ay bait-bait piliin at mo. gawin mo ang tama. Huwag mong iisipin na sana wala nang mapatawad magmamahal ka niya. ulit sa'yo. At hindi ka na Kasi muling magmamahal. Sayang Hindi mo talaga kung matatagpuan ng tamang pakakawalan ka tao pa. para sa'yo hanggang nananatili ka sa maling pagmamahal. Sige na, umuwi ka na. Gagabihin ka na masyado. Sa totoo lang nagugustuhan naman na talaga kita eh. Kahit dati pa. Pero nangibabaw sa akin yung nararamdaman ko para kay Nicole. Masaya na akong malaman na minahal mo ko kahit konti. Okay na sa akin yun. Kaya hindi na ako pumayag na ihatid mo ako nung nasa resto tayo kasi gusto ko na makapag-usap kayo. Sa mga sinasabi niyo pa lang noon, alam ko nang merong something sa inyo. Pero sinabihan mo pa rin ako na mahal mo ako noon. Inisip ko na lang na sinabi mo lang naman yun kasi alam mo buntis ako. Pero ngayong alam mo na yung totoo, pwede mo nang ayusin yung inyo. Mabait ka naman, Angel. Kaya magiging maswerte rin yung lalaking mapapasayo balang araw. Salamat.
Meron lang akong last favor sa'yo. Sige, ano yun? Kung sakaling maging okay na kayo ni Nicole, huwag sana kayong magpakita na sweet kayo sa isa't isa. Gusto ko lang na makapag-move on ng mabilis. Halos mag-aalas 10 na ng gabi nang makauwi ako sa amin. Tumanggi na po akong maghapunan kina Angel. Nahiya na po kasi ako kaya naman gutom na gutom akong nakauwi sa amin. Okay na po sa akin na maayos kaming naghiwalay ni Angel. Mabait po talaga siyang tao kaya sana balang araw kung hindi na pwedeng maging kami ni Nicole ay sana ay mag-cross muli ang landas namin. Sinubukan ko pong kausapin si Nicole at hindi ko po napansin na nandun pala si Ivan sa bahay nila. Kaya naman po nagulat ako nang biglang sumulpot ito sa labas ng bahay nila. Sinubukan ko po kasing humingi ng tawad sa kanya. Nasabi ko na rin po na hindi pala talaga buntis si Angel. Pero huli na po ang lahat dahil nagkabalikan na sila ni Ivan. Hinayaan ko na rin po siya. Hindi ko na po ginulo pa ang nararamdaman niya kaya ako na mismo ang umiwas. Masyado pong naging magulo ang high school life ko, Papa Dudut. Complicated po talaga ang buhay teenager kaya naman po nang makapasok na ako sa university ay sinubukan ko maging mature. Nag-focus ako sa pag-aaral. Hindi na kami nagkitang muli ni Angel pagka-graduate namin ng high school. Kami naman po ni Nicole ay nag-iba na rin po ng landas. Katulad nga po ng sinabi ko ay wala na akong balak na guluhin pa sila. Kaya ako na ang lumayo pero isang gabi ay tumawag sa cellphone ko si Nicole at nasa labas daw po siya ng boarding house ko. Lasing po ito kaya nilabas ko siya. Nicole, ano bang ginagawa mo dito? Gabi na. Alam ba ni Ivan na nandito ka? Hindi niya alam. Syempre, magagalit yun. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Tapos lasing ka pa. College na ako, no? Pwede ko nang gawin to. Pwede na ako mag-inom. Sana kay Ivan ka na lang pumunta. Pinagtatabuyan mo ba ako? Kala ko mahal mo ako. Hindi naman sa pinagtatabuyan kita pero lasing ka. Kaya dapat kung ka sa boyfriend mo pumunta. Mag-aalala yun sa'yo. Tapos kung ano-ano pa yung sinasabi mo sa akin ngayon. Ayoko nga, bakit ba? Sabi mo dati mahal mo ko. Di mo na ba ako mahal ngayon? Ha? Dahil ba kay Angel? Bakit ka ba nagkakaganyan? Ano ba yung sinasabi mo? Matagal na kaming hindi nagkikita ni Angel. Dahil kasi sa Angel na yan, kaya nagkagulo-gulo tayo eh. Dapat ikaw yung boyfriend ko ngayon eh. Hindi naman talaga yun buntis, di ba? Nagsinungaling siya para hindi ka mapunta sa akin. Malanding yon. Nicole, matagal na yun. Tsaka huwag ka magsalita ng ganyan kasi hindi mo naman talaga alam kung ano yung nangyari. Hindi mo naman alam kung anong klaseng tao si Angel eh. Ang akala talaga namin nun buntis siya. Pero bakit hindi ka bumalik sa akin? Inantay pa rin kita. Kasi kayo na ulit ni Ivan nun kaya hindi na ako nang gulo. Pero ikaw yung gusto ko. Ikaw yung mahal ko. Pwede ko naman siyang iwan kung binalikan mo lang ako nun eh. Akala ko kasi okay ka na nun eh. Akala ko masaya ka na kay Ivan kaya hinayaan na kita. Pero Nicole, matagal na yun. Naka-move on na ako. Ang daya mo? Alam mo ba? Alam mo ba na mahal kita? Ang tagal kitang iniyakan. Ang dami kong pinagsisisihan hanggang ngayon. Sana pala, sinabi ko kaagad sa'yo noon na ikaw talaga yung crush ko. Sana nagpakita na lang din ako ng motibo noon. Sana hindi ko na lang sinagot si Ivan. Sana inintindi ko muna yung talagang nangyari sa inyo ni Angel noon. Di sana, ikaw yung kasama ko ngayon. Nasasaktan pa rin ako, Noah. Nicole, I'm sorry. Pero sana wag na natin pag-usapan to.
Matagal na yun eh. Tsaka isa pa, hindi na tayo mga bata. Tulungan mo na yung sarili mong mag-move on. Tsaka tinawagan ko si Angel kanina. Sabi ko tawagan niya si Ivan para sunduin ka dito. Parating na sila. Antayin na lang natin. Bakit mo naman tinawagan si Angel? Kayo pa rin ba hanggang ngayon? Hindi kami. Okay? Ngayon ko na lang siya ulit nakausap. Sinabi ko lang sa kanya na ipasundo ka kay Ivan. Wala naman akong number ni Ivan eh. Si Angel meron dahil magkaklase sila nung high school. May number sila ng isa't isa. Kaya nakisuyo lang ako. Pero mahal kita, Noah! Di ba mahal mo ko? Sabi mo sa akin dati, mahal mo ko! Nicole, lasing ka lang. Epekto yan ng alak. Bukas, sigurado ako si Ivan na ulit ang mahal mo. Noah! Oh, sumama ka pa kay Ivan? Oo, hindi rin naman kasi ganun kalayo yung tinutuluyan ko dito. Kaya sabi ko kay Ivan, daanan niya na ako. Nicole, anong ginagawa mo rito? Gabing-gabi na, lasing ka pa. Gusto ko makipag-usap. Kaya ko naman yung sarili ko eh. Ivan, pakihatid mo na lang si Nicole sa kanila. Bagalan mo lang yung pagpapatakbo para hindi kayo maaksidente. Iwan ko na lang yung motor ko dito, pre. Balikan ko na lang bukas. Magta-taxi na lang kami para mas safe si Nicole. Okay, sige. Ako nang bahala magpasok sa loob ng gate mamaya. Mas mabuti nga yung ganun. Iwan mo na rin yung helmet mo para wala kang bitbit. Nicole, let's go. Noah! Uy, ano ka ba? Halika na. Ayokong umuwi, Halika Ivan. na. Ano ba? Tama na. I'm sorry Nicole pero kailangan mo nang umuwi. Magpahinga ka na muna. Sige Ivan, mag-ingat kayo ha. Sige, pre. Salamat. Salamat din. Naawa po ako kay Nicole, Papa Dudut. Hindi ko akalain na hindi pala siya nakakapag-move on pa sa nangyari noon. Napaisip din po ako sa mga sinabi noon ni Nicole na kung napag-usapan lang sana namin, agad ang nangyari noon ay malamang ay siya pa rin ang kasama ko hanggang sa ngayon. Pero masaya na rin naman po ako sa buhay ko ngayon kahit na wala akong love life. Mas okay na po kasi yon dahil mas nakakapag-focus ako sa pag-aaral. Nagpaiwan noon si Angel at dahil gabi na nga po noon ay hindi ko na siya pinauwi. Sa boarding house ko siya nagpalipas ng gabi pero doon po siya sa kama at sa sahig naman po ako natulog. Halos nagkwentuhan lang naman po kami noon buong gabi. 2 years din po kasi kaming hindi nagkita ni Angel at maganda po doon ay may feelings pa rin po siya para sa akin. Single naman po siya kaya walang masama kung liligawan ko ulit siya. Narinig po ng may kapalang panalangin ko na sana balang araw ay mag-cruise muli ang landas namin. Matagal po ang tinakbo ng relasyon namin bago kami nagpakasal. Tulad po ng inaasahan ay napaka maarugang asawa at ina ng babaeng dapat ay pakakasalan ko noon. At siya rin palang pinakasalan ko talaga. Ngayon po ay may 2 na kaming anak ni Angel at masayang namumuhay bilang isang masayang pamilya. Yan po ang kwento ng aking buhay pag-ibig, Papa Dudut. Kumusta kayong lahat? Ako si Christian Torres Gupta. Pero tawagin mo na lamang ako bilang Krish. Isang Bombay pero may pusong Pinoy. Dito ako sa Pilipinas pinanganak at nakatira kami dito sa Hagonoy, Bulacan. Pero noong 2005 ay nagkaroon kami ng pagkakataon na manirahan sa France dahil na rin sa aking mga magulang na nag-apply ng trabaho doon. Nagrenta kami ng apartment at malaki ang kwarto para sa amin ng 2 ko pang kapatid. First time ko din na makakita ng ganito kalaki pero sikip na building. Ang aming balkonahe at mga bintana ay nakaharap sa parking lot. At napansin ko na gabi-gabi ang mga ilaw sa kalye ay kalat-kalat na naiwan sa karamihan ng mga sulok na nababalot ng kadiliman. May 2 patay na puno sa magkabilang gilid ng gusali.
na mas lalong naging katakot-takot sa akin. Nagsimulang magtrabaho ang aking mga magulang sa isang pabrika na malayo sa aming apartment. Kaya naiwan akong mag-isa, Papa Dudut. Nag-aaral din ako kaya isang gabi nag-aaral ako dahil ang susunod na araw ay araw ng pasukan. Nakaharap ako sa dingding at sa kanan ko ay ang saradong balkonahe. Habang nagbabasa ako ng takdang aralin ay may narinig akong daing sa labas. Malakas yon para marinig mula sa aming apartment sa ika-4 na palapag. Parang isang babae. At naisip ko na kailangan niya ng tulong. Binuksan ko ang pinto ng balcony at sumilip. May babaeng nakatayo sa likod ng ilaw ng kalye. Pero parang nagtatago rin siya sa likod nito. Kumikislap ang mga ilaw kaya hindi ko halos makilala ang mukha at payat na katawan niya. Pero masasabi kong babae siya dahil sa buhok at hugis. Ang nakapagpabuka ng aking bibig sa gulat ay ang katotohanan na siya ay mga 30 talampakan ng layo mula sa gusali. Ngunit naririnig ko pa rin ang daing. At tila ako lang ang nakakarinig nito. Walang ibang tao sa paligid, kami lang. Tinitigan ko lang siya bago bumalik sa loob para kunin ang phone ni tatay na iniwan niya sa akin for emergency. Tinext ko si mama at bumalik ako sa balcony. Nandun pa rin ang babae pero parang lumapit siya sa isa pang streetlight. Parang papalapit siya tuwing tumatalikod ako. Tinawag ko si mama this time habang nakatitig sa babae. Binuga ng hangin ang aking takdang aralin. Kaya bumalik ako sa loob para kunin ito. Pagbalik ko sa balcony, ang babae ay 2 streetlights ang layo mula sa gusali namin. Ilang hakbang lang mula sa pinto ng building. Iniisip ko kung pinaglalaroan niya ako. At gusto ko nang tumawag ng pulis ngunit sa tingin ko ay wala akong dahilan. Hindi siya mukhang banta o nanghihimasok. Ang sumunod na ginawa ko ay ang pinaka-pinagsisihan ko. Halos 30 minuto o 1 oras akong nakatitig sa babae ayon sa kalkulasyon ko. Tandang-tanda ko pa rin yon pagkatapos ng oras na yon. Sa wakas ay lumipat siya. Mukha itong normal at hindi nakakatakot ngunit naglalakad siya patungo sa pintuan ng gusali. Naglakad siya habang nakatitig sa akin and I saw her face clearly this time. Ang ganda po niya, like French beauty, at its finest. Pero nakalimutan ko ito nang lumingon sa akin ang katawan niya habang naglalakad. Nakasuot siya ng dilaw na damit na may mga disenyong sunflower at naamoy ko ang kanyang pabango. Nagawa niyang makapasok sa loob ng gusali at wala kaming elevator, hagdan lang at maririnig mo ang mga yabag kung may pumapanik sa kanila. Nakarinig nga ako ng yabag ng paa pero parang malayo sila. Gayon pa man, makalipas ang 50 segundo papalapit na sila. Alam kong niloko ako, hindi dapat ako tumitig sa kanya o tumingin sa balcony. Malaking teenager po ako, matangkad at kilalang malakas, kaya bakit ako natatakot? Hindi ko alam na maaari akong maging ganito kaduwag at baliw. Pero hindi ko alam kung lalaban ba ako o magtatago. Gumawa ako ng isang hangal na desisyon at sinumpa ang aking sarili dahil dito. Binuksan ko ang pinto at lumabas. Nasa harapan ko ang hagdan. At nakita ko ang babae na papaakyat sa isa pang flight. Dahil mayroon pang 5th floor at 6th floor. Nang makita niya ako ay agad kong sinarado ang pinto. Akyat na sana siya sa ibang palapag kung hindi ko pa binuksan ang pinto at lumabas.
Agad akong pumunta sa aking kwarto at nagtago, ngunit narinig ko ang pagbukas ng pinto. Nakalimutan kong ilak ito. Gumagala ang babae sa labas dahil bukas ang pinto ng unit at kitang-kita ko ang paggalaw ng mga paa niya. Mabilis siyang maglakad, parang nagmamadali. Maya-maya ay nagsimula na siyang gumapang. Ang kanyang mga paa ay lumaki ng hindi natural at patuloy siyang naghahanap sa ilalim ng mesa habang gumagapang. Hanggang sa nakita na niya ako sa ilalim ng kama at agad akong gumapang palabas at sinarado ang pinto. Maya-maya ay nanatili ako sa likod ng pintuan habang nanatiling madilim ang kwarto. Hindi nagtagal ay narinig ko ang boses ni Papa, "Krish! Krish, buksan mo ang pinto." Papalakas ito ng papalakas hanggang sa "Krish!" Parang sigaw pero malapit sa tenga ko. Hindi ko ito pinansin dahil alam kong hindi si Papa yon. Ngunit paulit-ulit yon hanggang sa narinig ko ang mga yabag ng babae na naglalakad palayo at ang pagsara ng main door. Lumabas ako at nilako ang pintong yon at sinarado ang lahat ng balkonahe at bintana. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay sinabi ko sa aking mga magulang ang lahat at naniwala sila sa akin. Alam nilang seryoso akong bata kaya nabahala sila. Samantala ilang oras ang lumipas, nilagnat ako ng matindi. Dinala nila ako noon sa ospital pero ang findings lang ay ang trangkaso. Pinauwi din ako sa bahay at sa halip ay pinainom na lamang ng gamot. Pagkatapos noon ay 5 araw akong nagpahinga. Hindi ako pumasok noon sa eskwelahan kasi hindi ko talaga kaya. Pagkalipas ng 5 araw, gumaling naman ako. Pero naroroon pa rin ang takot sa puso ko. Palagi akong binabangungot dahil sa misteryosang nilalang na yon. Sinubukan ko namang mag-move on at dahil teenager pa lamang ako noon at isang lalaki, syempre mainit ako. As in madali akong ma-aroused. Nagpa siya akong manood ng porn noong gabing yon at syempre sarap naman ako habang pinapanood ko ang mga nagbabagang eksena. Noong mga naka-4 na akong nood ay tinigasan na ako at naisipan kong magmaryang palad sa banyo para iwas kalat. Siyempre masarap kasi kakapanood ko lamang. In-explore ko ang aking katawan. Naramdaman ko ang friction at excitement habang hawak-hawak ko ang parte ng katawan kong nagpapatunay na ako ay isang tunay na lalaki. At noong medyo nagtagal na, noong medyo malapit na ako sa climax ko ay napatingala ako sa sarap. Nakapikit pa ako noon habang dinadama ko tapos paungol-ungol pa ako habang ini-imagine ko yung napanood ko. Pero papadudot habang nakatingala ako. Minulat ko na yung mata ko kasi malapit na akong labasan. Kaso'y napamura ako sa gulat dahil pagkamulat ko, may parang mukha ng isang babae sa kisame ng banyo namin. Kinilabutan talaga ako na wala ang arousal ko. Nawala ako sa concentration noon hanggang sa napasigaw ako sa takot. Nakakatakot naman kasi talaga yung mukha niya. May dugo-dugo pa. Tapos parang yung mukha niya ay parang gustong tumagos doon sa kisame kasi parang nakadikit na doon. Sa lakas ng sigaw ko ay nag-alala yung kuya ko kaya kinatok niya ako. Agad naman akong lumabas ng banyo at doon ay tinanong niya ako kung bakit daw ako sumigaw sa banyo. Alam niya kung ano ang ginawa ko sa loob ng banyo at okay lang naman daw yung umungol. Pero bakit may sigaw pa? Kaya kinuwento ko kay kuya ang mga nangyari. Nung una hindi siya naniniwala kasi tinignan niya pa yung kisame ng banyo pero wala naman daw siyang nakita. Sinabi na lang niya sa akin na baka nag-hallucinate lamang ako. At saka sinisipan niya ako na baka mabinat daw ako dahil sa
kagagaling ko lang sa sakit tapos gagawa ko ng bagay na mga lalaki lang ang gumagawa. Nawala ang lahat ng init ko sa katawan ng gabing yon. Naligo na lamang ako pagkatapos maaga akong natulog noon. Around 8 p.m. siguro tulog na ako at madalas akong nagigising ng madaling araw. Siguro mga 1 to 3 a.m. At pag natutulog ako ng marami pang space sa higaan ay nilalagyan ko ito ng mga unan o kung anong pwedeng ilagay dito at naglalagay ako ng unan sa ulo ko. At yun na nga, Papa Dudut. Nagising ako sa kalagitnaan ng gabing yon at tulog na ang lahat at wala nang ingay na naririnig. Nagising ako kasi parang may langgam na gumagapang sa balat ko. Hinampas ko ito at parang wala naman akong nahawakan o naramdamang langgam. Kaya kinakabahan na ako na parang may naglalaro talaga sa akin. Nakapikit pa din yung dalawang mata ko at nakatakip pa din ang unan sa tenga ko. Naglakas loob akong buksan ang aking mga mata at wala naman akong nakita kundi ang higaan lang na sobrang laki pa ng espasyo. Kaya pinikit ko ulit ang aking mga mata at tila parang gustong gusto ng mata ko na dumilat ulit kahit ayaw ko. Hanggang sa hindi ko na talaga napigilang idilat ang aking mga mata at tumambad sa aking harapan ang nakakatakot na mukha noong babae. At agad-agad kong ipinikit ang aking mga mata at nagdasal kahit ano na yung masabi ko sa dasal ko sa sobrang kaba ko noon. Hanggang sa lumipas ang ilang minuto ay nakatulog na din ako. Pagkagising ko ay agad ko ulit sinabi sa mga magulang ko ang aking naranasan. Iyak ako ng iyak noon dahil sa labis na takot kaya nagpasya silang dalhin ako sa St. Joseph Church at doon ay dinasalan ako na mayroong ginawang exorcism ritual sa akin. Hindi ko na matandaan kung ano-ano pa ang mga nangyari during that time kasi nawalan ako ng malay. Nung magkamalay naman ako ay ayaw naman sabihin ng mga magulang ko kung ano ang nangyari habang ine-exorcise ako. Pagkatapos noon, para makasigurado ay dinala din nila ako sa psychiatrist para masiguradong hindi pa ako nawawala ng katinuan. May mga pinainom sa aking gamot at sa tuwing iniinom ko yon ay gumiginhawa ang pakiramdam ko. Hanggang sa naka-move on ako sa mga nakakatakot kong karanasan. Oo, naalala ko pa rin pero hindi na ako natatakot at dahil yon sa epekto ng gamot na iniinom ko. Papadudot, ang buong akala ko ay tapos na ang kababalaghan sa buhay ko. Pero nagkamali ako dahil nanumbalik ang mga masasamang panaginip ko kahit pa na umiinom ako ng gamot. Buti na lamang at nag-travel noon ang pamilya ni Tita Belen sa Liabra, France kasama ang mga anak niyang close ko. Sina Aris at Raiko. Dahil sa kanila kaya nakalimutan ko ang pinagdaraanan ko. Around 11 p.m. kagagaling lang naming magpipinsan sa isang night party at habang pauwi na kami sa kondong tinutuluyan namin. Nagpasya muna kaming tumambay sa labas nito. Sa bandang park kung saan ay may mga sementadong upuan at sementadong mesa. At dahil may binili sina Aris at Raiko na cans ng beer ay doon na namin yon tinira. Hindi namin pwedeng iuwi ang mga beer kasi siguradong pagagalitan kami ng mama ko at ni Tita Belen. Ayon, sobrang saya naming magpipinsan at nag-aasaran at kulitan. Nagkwento pa sa amin ang pinakabata sa amin, si Raiko, na nawala na raw ang virginity niya noong isang gabi dahil may naka one night stand siyang isang French na babaeng 3 years daw ang tanda sa kanya. At that time ay 14 lang si Raiko, kaya nagulat kami ni Aris. Pero nasa France kami kung saan ay normal lang sa mga 13 at 14 anyos ang makaranas ng kanilang first love making. Habang nagkwekwentuhan kami ay biglang may narinig kaming hindi kanais-nais na huni ng ibon. Sabi naman ni Aris ay baka raw aswang yon, pero tinawanan ko lang yon kasi walang aswang sa France. Sabi naman ni Raiko ay baka raw
alkonost, isang mythical na ibon na kilala sa Slavic countries pero popular din sa France. Ang paniniwala naman ng mga Franses, lalo na yung mga matatanda, pag marinig nyo yung huni ng ibon na yon, ibig sabihin daw ay may malas daw sa paligid. Pero dahil sa pilyo ako ay napagtripan ko na gaya-gayahin yung tunog ng ibon na yon. Paggaya ko sa huni ng ibon ay sumasagot din yung ibon. Unay nagtatawanan pa kami hanggang sa parang galit na yung tunog ng ibon at tila palapit sa amin kaya naalarma na kami. Tumingin-tingin kami sa paligid at wala kaming makitang kakaiba pero kinilabutan ako kasi parang merong nagmamasid sa amin sa hindi kalayuan. Muli naming narinig ang nakakatakot na huni ng ibon. Sa puntong yon ay napatayo na kami sa aming kinakaupuan habang si Raiko ay nagmamadaling ayusin ang mga inumin at pagkain namin para sakaling magtakbuhan na ay mabitbit niya iyon sa isang bitbitan. Muling humuni ang ibon. This time, natuntun ko kung saan yon nanggagaling. Sa isang punong kung tawagin ay European Beach. Napatingin ako doon at nagulat ako sa aking nakita. Kinilabutan ako ng malala dahil ang nakita ko ay walang iba kung hindi ang babaeng nilalang na nagbigay ng takot noon sa akin. Nakasuot pa rin siya ng dilaw na bestida na may sunflower prints. Pero hukot na ang kanyang katawan. Nagsimula na rin itong lumapit sa amin na parang isang zombie. Aris Raiko, takbo! Natatarantang sigaw ko habang tinuturo ang babaeng palapit. Nakita yon ng dalawa kong pinsan at maski sila ay natakot sa itsura nito. Napatakbo kami sa takot. Pero kung saan saang direksyon kami tumakbo. Si Aris dumiretso sa pintuan ng condo building na tinutuluyan namin at nakapasok. Pero kami ni Raiko ay hindi pinalad na makapasok dahil mabilis na nakarating doon ang babae at hinarangan ang daan namin. Kaya nagtatakbo kami ng pinsan ko sa ibang direksyon. Habang tumatakbo kami ay dinig pa rin namin ang nakakatakot na huni ng ibon. Tila ba nagpapahiwatig sa amin na mamalasin kami ng gabing yon. Hinawakan ko si Raiko nang hindi lumilingon sa kanya papadudot. Hanggang sa makarating kami sa isa pang puno na hindi ko alam kung anong species pero native lang yon sa Europe. Raiko, ayos ka lang ba? Tanong ko sa pinsang ko nang hindi lumilingon. Kaya alam kong nasa likod ko lang siya. Pero hindi siya sumagot. Ang nakakatakot pa ay narinig kong sumisigaw si Raiko mula sa malayo. Kuya Krish, tumakbo ka na! Sigaw nito. Doon lamang ako napalingon sa kanina lang ay hawak-hawak ko ang kamay. At doon ay nagimbal ako dahil ang nasa likod ko pala ay walang iba kundi ang babaeng nilalang na nakakatakot ang itsura. Siya pala ang nahawakan ko ng kamay habang papunta kami sa puno. Dahil dito ay nagsisigaw ako at mabilis na tumakbo. Mabilis ding kumilos ang babae na parang anyong skinwalker na. Nagkasalubong kami ni Raiko at siya naman ang humila sa akin palayo sa babae. Tumakbo kami hanggang sa marating namin ang parking area ng Carrefour Market. Walang tao sa paligid at sarado na ang market dahil madaling araw na ng mga oras na yon. Nagpahinga muna kami ni Raiko dahil hinihingal na ako ng mga sandaling yon. Kuya Krish, anong klaseng halimaw yun? Natataranta niyang sabi sa akin. Hindi ko alam. Pero siya yung sinasabi ko sa inyo dati na hinahunting ako palagi. Hindi ko alam kung anong kasalanan ko sa kanya, bakit niya ginagawa yun sa akin. Sagot ko. Sa totoo lang first time ko makaranas ng ganito. Para tayong nasa horror movie. Wika pa ng pinsan ko. Samantala'y dinukot ko ang keychain ko na flashlight at yun ang ginamit naming ilaw dahil sobrang dilim ng paligid.
Ang nakakatakot pa ay puro puno ang harap ng Carrefour Market. Kaya naglakad-lakad kami hanggang sa makapunta kami sa harapan ng may malaking trash bins. Doon muna kami tumambay ng pinsan ko. Mamayang kaunti ay biglang nakarinig kami ng kaluskos. Nang inilawan ko ulit ang flashlight at naitapat ko yon sa glass waiting shed. Sa hindi kalayuan ay may nakita kaming reflection ng mata. At muling humuni ang ibon na tila galit na galit sa amin. Hanggang sa biglang bumulaga sa amin ang babaeng nagmumula sa waiting shed. Pagapang itong lumapit sa amin at doon na kami nataranta ni Raiko. At parehong nanginginig sa takot. Hindi kami makatakbo kasi parang naposes noon ang katawan namin. Kaya napapikit na lamang kami ng pinsan ko sa sobrang takot. Hanggang sa biglang tumalon ang nilalang sa kabilang puno at pagdilat ko ay nasa harapan ko na siya. Naiyak na ako at nagsalita. Ano bang kailangan mo sa akin? Ano bang kasalanan ko sa iyo? Tanong ko. Pero naalala ko na hindi pala nakakaintindi yon ng Tagalog. Mamayang kaunti bigla na lamang itong tumakbo palayo at kasabay noon ay narinig na namin sina Aris, Tita Belen at Papa na tumatakbo papunta sa amin ni Raiko. Hanggang sa makarating na kami sa tinitirhan namin. Agad na ikinuwento ni Raiko sa kanyang ina ang naranasan namin. Naniwala naman sila kasi sina Mama at Papa pala ay may similar ding experience na ganon. Babae rin ang humahabol sa kanila. Kinabukasan ay may mga nabalitaan din ako mula sa mga kapitbahay naming Pranses na nakaranas din noon. Hindi nila alam kung anong klaseng nilalang yon pero may hinala silang parang skinwalker yon. At ginagaya daw nito ang huli nilang biktima. Kaya nagpasya na noon ng mga magulang ko na bumalik na ng Pilipinas. Inayos agad nila ang mga papeles para makaalis na doon at hindi nga nagtagal ay dumating ang araw ng departure namin. Pumunta kami sa airport, 1:00 ng madaling araw na kami nakarating at 3 a.m. ang schedule ng flight namin. Nakaramdam ako ng gutom dahil sa masasarap na chocolate na nakita ko sa paligid. Binigyan ako ng aking mga magulang ng pera para makabili bago ang aming flight. Pumunta ako sa isang candy store at naglibot-libot. Pagkakuha ko ng chocolate ay pumunta na ako sa cashier. Tumingin ako sa kanya at kapareho niya ang mga mata ng babaeng kinakatakutan ko. Mabilis niya akong sinunggaban ngunit agad akong tumakbo nang mapansin kong gumalaw siya. Tumakbo ako pabalik sa parents ko at niyakap sila. Hindi ko na alam ang sumunod na mga nangyari maliban sa sumakay kami sa eroplano at umupo. Makalipas ang 1 oras, tinignan ko ang mga magulang ko na natutulog na sila kaya natulog na rin ako. Nagising ako nang may nararamdaman akong anino na umaaligid sa ibabaw ko. Parang may nakatingin sa akin sa likod ng upuan namin. Matutulog na sana ako pero binuksan ko ang mga mata ko at tumingin sa likod ng upuan ko. Pero ang nakita ko lamang ay ang matandang lalaki na natutulog. Niyakap ko na lang ang braso ni Mama at hindi na nakatulog. Nakarating kami sa Manila, Philippines at sumakay mula sa Iloilo at bumalik sa bahay ng lola ko at sinabi ko sa kanila ang lahat. Ngayon ay nakatira ko sa Pilipinas ngunit hindi doon nagtatapos. Kung sino man ang nilalang na yon ay sinundan ako pabalik sa aming lungsod. Pakiramdam ko ay isa lang itong nilalang na may magkakaibang anyo. Naganap ako sa Google ng French mythical creatures ngunit walang mahanap na sagot tungkol sa nakita ko. Tila ang nilalang na ito ay bago at mas nakakatakot kesa sa anumang alamat. Papadudot matinding kaba ang dinulot sa akin ang karanasan kong ito at hindi ko alam kung bakit nangyayari yon sa akin. Kaya hanggang ngayon na binata na ako ay naalala ko at napapanaginipan ko pa rin ang babaeng yon. Pero kumpiyansa kung hindi niya ako nasundan dito sa Pilipinas at malakas ang pananampalataya ko sa Panginoon.
Sige Papa Dudut, dito ko na po tatapusin ang kwento ko at maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Krish Gupta.